Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Moroy. Taong 1949. Altavas, Aklan. Itong mga panahong ito, hindi pa gaanong progresibo ang bayan ni Moroy. Iilan pa lamang ang mga bahay na may elektrisidad noon at kadalasan ang mga nagsisilbing ilaw ng mga tao sa gabi ay gasera lamang. Maswerte lamang kapag medyo may pera-pera sila kasi nakakabili sila ng gasolina. Subalit, kahit na may ilaw sila sa gabi, natatakot pa rin ang mga tao na lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Palibhasa kasi, ang bawat isa sa kanila, mapabata man o matanda, paniwalang paniwala sa mga aswang. Dahil dito, kinakailangan na maaga nilang matapos ang kanilang gawain sa kanilang bukid nang sa gayoy makauwi kaagad sila at nang hindi sila abutan ng dilim sa daan. Si Moroy naman, dahil may kambal na anak sila ng kanyang asawang si Dadang, minabuti nilang pagkakitaan ang lote na malapit sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Nagpasya silang dalawa na mag-alaga ng mga hayop doon, kagaya ng mga manok at kambing. Ang maburol na bahagi naman ng kanilang lupain ay minabuting tamna ni Moroy ng kamoteng kahoy na siya namang nagsisilbing pampapawi ng gutom nila kapag walang-wala silang mag-asawa. Hindi rin kasi niya magawa ang makapagtanim ng palay sa patag na bahagi ng kanilang lupain, gawa ng wala naman siyang mahihirama ng kalabaw at araro. Palibhasa kasi, ilan na nga lang ang bahay sa kanilang baryo na taon pang wala silang kapitbahay. Isang gabi, mahimbing na sa pagtulog ang kambal nilang anak nang mag-usap silang mag-asawa. Kinumbinsi ni Dadang si Moroy na lumipat sa kabilang probinsya kung saan naroroon ang kanyang mga kamag-anak. Anya, baka mas magiging madali ang kanilang buhay doon kung ikukumpara nila sa nagiging takbo ng buhay nila sa Altavas. Iling na lang ang naisagot ng lalaki sa kanyang asawa at kalaunay, ipinaliwanag din niya kung ano ang dahilan niya kung bakit doon sila nananatili sa liblib na baryong yon. Dito na ako pinanganak at lumaki. Walang ibang lilinang sa lupaing ito kung hindi ako. Tayo. Saad ni Moroy. Buntong hininga na lang ang naitugo ni Dadang at wala na itong nagawa kung hindi ang magpatinaod sa kasagutan ng kanyang asawa. Ipinangako naman noon ni Moroy sa kanya na kapag nagkaroon sila ng ipon, magbabakasyon sila sa probinsya ni Dadang. Nasa ganoon silang kalagayan nang may marinig silang ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Parang may kung anong pinagkakaguluhan ang mga ito, kaya tumayo si Moroy sa kanyang higaan at napagpasyahan niyang dumungaw sa bintana. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya nahirapang tuntunin kung saan naroroon ang mga tao. Napakunot noo pa siya nang makitang may mga dalang sulo ang mga ito. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin ng mga yon. Naging mabilis ang paggalaw ng mga taong nakita ni Moroy. Isasara na sana ng lalaki ang bintana dahil ayaw na sana niyang makialam sa gulo ng mga taong yon nang iwagayway ng mga ito ang dala nilang sulo. Dahil dito, kinuha ni Moroy ang kanyang itak at bumaba siya sa kanilang bahay para harapin ang mga ito. Nagkataon din na nakarating sa tapat ng kanilang bakuran ang mga taong yon, kaya kinausap sila ni Moroy kung ano ang kanilang kailangan. Nung una, hindi talaga sila nagkakaintindihan dahil maingay ang iba sa kanila.
Ngunit nang sitahin sila ng isa nilang kasama, nanahimik na rin sila at nakinig kina Muroy. Sinabi ng lalaking kausap ni Muroy na tumutugis sila ng aswang na gumagala sa mga kanayunan. May mga nabiktima na kasi ang naturang nilalang at hindi malabo na makarating yon sa baryo ni Muroy. Napalunok ng kanyang laway si Muroy sa sinabi ng lalaki. Nagwika rin ito na wala pa naman siyang naging engkwentro sa aswang at kung totoo mang nakarating na ang aswang sa mga liblib na baryo, kinakailangan niyang maghanda para ipagtanggol ang kanyang asawa at mga anak. Matapos ang maiksing diskurso at paalala, umalis na ang mga ito dahil tutungo pa raw sila sa ibang kabahayan at kabilang baryo para magbigay ng abiso. Nang tuluyan namang makaalis ang mga taong yon, nagmadaling bumalik sa loob ng kanilang bahay si Muroy. Minabuti niyang wag nang sabihin sa kanyang asawa ang kung anumang pinag-usapan nila ng mga nasabing tao. Subalit, laking gulat niya nang malaman niyang napakinggan pala ni Dadang ang kanilang usapan. Nabahala ito para sa kanilang kambal, kaya pinakalma naman siya ni Muroy. Sinabi ng lalaki sa kanyang asawa na wag itong mag-alala sapagkat hindi niya sila pababayaan. Kahit papaano naging kalmado naman si Dadang, kaya niyaya na siya ni Muroy na matulog. Kinabukasan pagising nila, umugong ang balita mula sa kabilang baryo nila kung saan may isang buntis na sinugod ng aswang at pinatay. Nagkataon ding nakaalis na ang mga taong rumuronda nang umatake ang aswang. Dahil sa pangyayaring yon, mas lihim na nabahala si Muroy para sa kanyang pamilya. Hindi niya lubos maisip kung ano ang kanyang gagawin kapag bibiktima hindi ng aswang ang kanyang mga anak. Maging ang kanyang asawa ay nabahala na rin para sa kanilang kambal. Upang kahit papaano ay makasigurong hindi kaagad sila mapapasok ng aswang, nagdesisyon siyang gawa ng bakod ang paligid ng kanilang bahay. Naghanda na rin siya ng kanyang itak at ng buntot ng pagi na siya namang magagamit niya sa oras ng pangangailangan. Dumaan pa ang mga araw at para bang binalot na ng takot ang mga tao. Paano kasi pinuno? Maraming mga alagang hayop sa karatig baryo nila ang nagagawang biktimahin ng aswang. Magugulat na lang si Muroy na may nakararating na balita sa kanila ukol sa ganoong pangyayari. Bunsod nito, mas nabahala pa si Dadang na baka makarating na sa kanilang baryo ang aswang at wala silang magawa para protektahan ang kanilang kambal. Para hindi mabahala ng husto si Dadang, kinausap siya ni Muroy. Sinabi ni Muroy sa kanyang asawa na ibibenta nila ang kanilang mga kamoteng kahoy at mga alagang manok nang sa gayoy may pera silang pambakasyon. Hindi naman tumutol si Dadang kay Muroy. Kaya nung araw ding yun, pinlano na ng lalaki kung alin sa mga manok nila ang kanyang dadalhin sa bayan. Ang problema niya lang noon, wala siyang kakilalang namimili ng manok sa bayan, kaya medyo naantala ang pagbebenta nito. Dahil doon, maliban sa wala silang perang magagamit sa kanilang pagbabakasyon, wala pa silang pansaing ng araw na yon. Upang maibsan ang kanilang gutom, minabuti ni Muroy na maghukay ng mga laman ng kanilang kamoteng kahoy. Alam niyang malapit nang magtakip silim ng araw na yon, kaya kinuha kaagad niya ang kanyang piko at bareta na siyang gagamitin niya sa paghuhukay nun. Pagkababa niya sa kanilang bahay, sa hindi niya malamang dahilan, medyo nakakaramdam siya ng kaba. Animoy may pumipigil sa kanyang umalis doon. Subalit,
Dahil alam niyang magugutom silang mag-asawa, kung hindi siya mangunguha ng kamoteng kahoy, pinili pa rin niyang umalis. Makailang beses pa siyang napalingon sa kanilang bahay habang naglalakad papalayo roon. Matapos nun, nagmadali siyang tumungo sa burol kung saan niya itinanim ang kanyang mga kamoteng kahoy. Papalubog na noon ang araw, kaya minabuti niyang doblehin ang bilis ng kanyang pagkilos. Pagkarating niya sa burol, agad siyang naghanap ng kamoteng kahoy na posibleng may malaking laman. Nasa ganoong sitwasyon naman siya nang mapatanaw siya sa kanilang bahay at maging sa kulungan ng kanilang manok. Napaisip pa siya na kung hindi dahil sa kaligtasan ng kambal, hindi sana siya papayag na ibenta ang kanyang mga manok. Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga anak namin. Makakapagparami pa naman ako niyan eh. Sambit niya sa kanyang sarili habang naghuhukay ng kamoteng kahoy. Nasa ganoong estado siya nang marinig niyang nagsisisigaw ang kanyang asawa. Labis namang nagtaka si Moroy dahil doon. Sinipat niya ng maigi ang bahagi ng kanilang bahay nang sa gayoy malaman niya kung ano ang posibleng rason ng pagsisigaw ni Dadang. Subalit makaraan lamang ang ilang minuto ay hindi naman niya nakita ang kanyang asawa na lumabas sa kanilang bahay para tawagin ang kanyang atensyon. Bunsod nito, ibinaling ulit niya ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. Sakto namang pagkalipat ng kanyang paningin sa kanyang hinuhukay na kamoteng kahoy, may nahagip ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya sigurado kung ano o sino yan, kaya doon muna idinako ni Moroy ang kanyang titig. Napakunot noon na lamang si Moroy nang makita ang tatlong kalalakihang walang pang-ibabaw na suot. Sinipat pa niya yon ng maigi at nagbabaka sakaling kilala lamang niya ang mga ito, ngunit nakaramdam siya ng kaba nang mawari niya sa kanyang sarili na hindi pamilyar sa kanya ang mga yon. Saan kaya sila pupunta? Tsaka parang nagmamadali sila. Tanong niya sa kanyang sarili. Ang mas labis pang ipinagtataka niya noon ay kung bakit sa medyo masukal na bahagi sila dumaan, kung saan hindi kaagad sila mahahalata ng mga tao. Dahil sa pagtitig niya sa mga kalalakihang yon, ay hindi niya namalayan na unti-unti na palang nilulukob ng dilim ang buong paligid. Dahil dito ay minabuti niyang isilid na lang sa sako ang nakuha niyang laman ng kamoteng kahoy. Sa kanyang pagkakatansya ay nasa 3 kilo pa yon. Tamang-tama lang para sa kanilang magiging hapunan at agahan pagdating ng bukas. Dala ang kanyang mga kagamitan at ang sako na may lamang kamoteng kahoy. Nagmadali siyang bumaba sa burol at dumiretso sa direksyon ng kanilang bahay. Habang naglalakad siya noon, ay iginagala pa niya ang kanyang paningin sa paligid pero hindi na niya nakita ang 3 kalalakihan na pagala-gala sa kanilang baryo. Inisip na lamang ni Moroy na baka may hinahanap lamang ang mga ito na siyang naging dahilan para makalimutan nilang magsuot ng kanilang damit. Subalit habang naglalakad, sa hindi niya inaasahan ay dumampi ang malamig na hangin sa kanyang batok at kinilabutan siya sa hindi niya malamang dahilan. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang nilinisan at tinalupan ang nakuha niyang kamoteng kahoy. Naisip din niyang sa labas na lamang ng kanilang bahay ilalaga ang mga yon. Inihanda niya ang kalan at mga panggatong at pagkatapos niyang gumawa ng apoy, ay isinalang niya kaagad ang kaldero na naglalaman ng mga kamoteng kahoy. Madilim na noon, kaya hindi na gaanong kita ni Moroy ang kanilang paligid.
May paghuni na rin ng kuliglig ang kanyang naririnig noon. Dinadapuan na rin siya at kinakagat ng mga lamok. Dahil dito, napagpasya niyang maglakad-lakad sa loob at labas ng kanilang bakuran habang hinihintay na maluto ang kanyang nilalagang kamoteng kahoy. Nasa ganoong sitwasyon siya nang may maamoy siyang parang dumi ng manok. Nagtaka pa siya noon kung paano nagkaroon ng ganoong amoy sapagkat araw-araw niyang nililinisan ang kulungan ng kanyang mga alaga at pagkatapos ay inililibing niya sa lupa ang mga dumi nun para mabulok at maging pataba sa mga pananim niya. Walang ano-ano may napansin siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Medyo malapit lamang yon sa kulungan ng kanilang mga manok. Sa pag-aakala niya, baka ahas yun na naligaw at pinupuntirya ang mga alaga niyang manok. Minabuti niyang puntahan yon para alamin. Habang naglalakad, pakiramdam ni Moroy ay tila palakas ng palakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang nagkakaganon lamang siya kapag may kung ano siyang kinakatakutan. Dahil dito, nilakasan niya ang kanyang loob at binilisan ang pagpunta sa kulungan ng kanyang mga manok. Pagdating niya roon ay ilang beses pa siyang naglibot. Sinipat niya ng maigi ang buong paligid, ngunit wala naman siyang nakita o naramdamang kakaiba roon. Nasa ganoong kalagayan siya nang may marinig siyang malalakas na kalabog sa ibabaw ng kanilang bubungan. Agad siyang napadako ng tingin sa kanilang bahay, ngunit dahil madilim na ang paligid, ay hindi niya nagawang aninagin kung ano ang nahulog sa kanilang bubungan. Ipinagpalagay pa niyang baka sangalang yon ng punong mangga na malapit lamang sa kanilang tirahan. Ngunit nang marinig niyang sumigaw ang kanyang asawa, patakbo siyang umuwi kaagad. Wala siyang naging pakialam kung matisod man siya habang tumatakbo sa karimlan. Pagkarating niya sa tapat ng kanilang bahay, agad siyang nagtanong kay Dadang kung ano ang problema nito. Ganun na lamang ang pangingilabot at galit na nararamdaman ni Moroy nang mapag-alaman niya kung ano ang dahilan ng pagsisigaw ng kanyang asawa. Ayon kasi sa kanyang asawa, ay merong sumilip sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Isang tao yon na may mapupulang mga mata at naglalaway. Dahil sa napag-alaman ni Moroy, ay nagmadali siyang tumungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Wala siyang armas na panlaban noon kung hindi ang kahoy na panggatong na nagawa niyang damputin dahil sa pagkataranta. Nakalimutan na rin niya ang kanyang niluluto dahil sa nangyari. Noong papalapit na siya sa likurang bahagi ng kanilang bahay, ay may narinig siyang mabibilis na yabag na paalis. Hindi na niya ito nagawang abutan at dahil madilim ang paligid, ay hindi niya nalaman kung sino yon at kung saan ito tutungo. Dahil dito ay minabuti niyang pumasok muna sa kanilang bahay para kumuha ng gasera at itak. Pagkakuha niya ay muli siyang lumabas upang suyurin ang paligid. Mas lalo pa siyang kinabahan noon nang masipat niya ang patungkol sa mga nananalasang aswang sa kabilang baryo nila. Sumagi rin sa kanyang utak ang nakita niyang tatlong kalalakihang naglalakad ng sama-sama. Tiningnan niya ang loob at labas ng kanilang bakuran. At nang mapagtanto niyang wala roon ang kanyang hinahanap, napagpasyahan niya ang lumayo sa kanilang bahay para tuntunin kung saan talaga nagpunta ang sinasabi ni Dadang. Wala siyang naging pakialam noon kung ilan sila, dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang kaligtasan ng kanilang kambal na anak. Nang nakakalayo na siya at hindi pa rin niya nagagawang mahagilap kung saan nagpunta ang posibleng aswang, napagpasyahan na lamang nitong bumalik sa kanilang bahay. Pabalik na sana siya nang sa hindi niya inaasahan, muling napasigaw si Dadang.
Dinig na dinig din niya ang mga ingay sa kanilang bubong, kaya labis-labis ang kanyang pagkabahala. Patakbong umuwi si Moroy sa kanilang bahay, ngunit hindi pa man siya nakakarating. Isang malakas at palahaw na iyak ang siyang ginawa ni Dadang. Bunsod niyon, pasigaw na nagtanong si Moroy sa kanyang asawa kung ano ba talaga ang nangyayari. Napatakbo naman kaagad palabas ng kanilang bahay ang babae, ngunit sa pagkakataong yon, iisang anak na lamang nila ang kanyang karga-karga. Dahil dito agad na nagtanong si Moroy sa kanya kung nasaan ang isang anak nila. Hindi naman nag-atubili si Dadang na isalaysay ang naganap. Napahiyaw na lamang si Moroy nang malaman niyang may kumuha sa isa sa kambal nila. Agad siyang nagkaroon ng kutob na marahil ang mga dayong kalalakihan ang siyang kumuha sa isang anak nila ni Dadang. Hindi rin naman magawang kausapin ni Moroy ang kanyang asawa, gawa ng taranta ito at hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Magbabayad sila! Humanda sila sa akin! Sambit ni Moroy. Nagmadali siya sa paglalakad upang tuntunin kung saan na ang 3 dayong lalaki na posibleng dumukot sa isa sa mga kambal nilang anak. Wala sa kanyang sariling naglakad si Moroy paakyat sa burol, kung saan siya nagtanim ng mga kamoteng kahoy. Naisip niyang masdan ang buong paligid nang sa gayoy mapagtanto niya at magkaroon siya ng hinuha kung saan naroroon ang 3 kalalakihan. Pagkaakyat niya sa burol, iginala niya sa paligid ang kanyang paningin. Halos wala na siyang makita noon maliban sa mga bituin sa kalangitan. May mangilan-ngilan namang liwanag na nagmumula sa kabahayan, pero hindi siya sigurado kung matutuntun niya ang kanyang anak sa tulong ng kanyang mga kanayon. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang paghahanap, kahit pa hindi niya alam kung saan siya patutungo, nang may marinig siyang pag-iyak ng isang sanggol na malapit sa ilog. Kinutuban kaagad ng hindi maganda si Moroy sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na napakaraming kababalaghan at kwento patungkol sa ilog na yon. Kahit na hindi man siya sigurado kung yun nga ang isa sa kanilang kambal, batid niya sa kanyang sarili na kinakailangan niyang puntahan yon upang alamin kung yun nga ba ang kanilang anak. Medyo malayo-layo rin ang kanyang lalakarin, subalit marahil dulot ng katahimikan ng paligid ay nagawa niyang maulinigan ang iyak ng sanggol. Wala na rin siyang ibang inisip kung hindi ang magawa niyang iligtas ang kanyang anak na paniguradong dinukot ng 3 dayo na kung hindi siya nagkakamali ay ang mga aswang na nananalasa sa karatig nayo nila. Nagsimula siyang maglakad pababa sa burol na yan. Minadali niya rin ang bawat paghakbang niya hanggang sa makarating siya sa pangpang ng ilog. Nang naroon na siya, pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo. Palibasa kasi, hindi siya gaanong nagagawi roon at hindi siya sigurado kung saan siya dadaan. Habang marahan siyang naglalakad para baybayin ng pangpang, nakaramdam ng kakaiba si Moroy. Tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa karimlan. Ramdam niya ang panganib nun, kaya hinanda niya ang kanyang itak. Hinawakan niya ito at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglingas sa paligid nang makarinig ulit siya ng iyak ng sanggol. Noong mga panahong yon, iisa lang ang nasisiguro ni Moroy. Patungo ang iyak na yan sa bahagi kung saan merong talon. Ang anak ko. Baka kung anong ginawa nila sa anak ko. Saad niya sa kanyang sarili.
Isinantabi niya ang kanyang kutob patungkol sa paligid niya at mas pinili nito ang magpatuloy sa kanyang pagtunton sa pinagmumulan ng iyak ng sanggol na naririnig niya. Napapailing na lang siya at minamadali ang kanyang paglalakad, gawa ng medyo malamlam ang liwanag na nagmumula sa kanyang gasera. Gayunpaman, hindi nagpapigil si Moroy hanggang sa matanaw na niya ang bahagi kung saan naroroon ang talon. Saktong pagkalapit niya roon, may narinig siyang iyak ng sanggol na mabilis ding natigil. Animoy puwersahang tinakpa ng bunganga nito. May naaamoy na rin si Moroy na parang dumi ng manok at putik, kaya nagkaroon siya ng kutob na may presensya ng aswang sa paligid. Iginala niya ang paningin niya sa kapaligiran, ngunit wala siyang nakita. Paano kasi pinuno? Parang palipat-lipat ang kaluskos na kanyang naririnig at hindi niya ito matsyempuhan. Bunsod nito, nanatili na lamang muna si Moroy sa pwesto niya at nakiramdam sa palibot niya. Habang nasa ganoong estado siya, may napansin siyang 4 na mapupulang mga mata na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Alam kagad niyang mga aswang yon, kaya nagwika siya rito. Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin ang aking anak, dahil kung hindi, papatayin ko kayo. Pagkatapos niyang magwika, mabilis niyang inilawan ang bahagi kung saan niya nakita ang mga mapupulang mga mata. Magtatago pa sana ang mga yan, subalit nagawa na silang makita ni Moroy. Mabalahibo rin ang mga yan. May mahabang kuko, may matutulis na pangil at naglalaway ng malapot. Bunsod nito, inihanda ng 2 aswang ang kanilang sarili para atakihin si Moroy. Si Moroy naman ay bahagyang nakaramdam ng takot sa 2, subalit dahil sa pagnanais niyang iligtas ang kanyang anak, pinilit niyang patapangin ang kanyang loob. Sa inyo dinala ang isa sa mga anak ko. Pagkatanong ni Moroy, inihanda niya ang kanyang itak. Sa halip na sumagot, umangil ang 2 at bahagyang napayuko ang isa sa kanila. Sa isang pagkisap ng mata ni Moroy, sinugod siya ng isang aswang at sa hindi niya inaasahan, nagawa siyang itulak ng nilalang sa ilog. Dahil doon, nabitawan ni Moroy ang kanyang itak at maging ang kanyang gasera. Agad ding namatay ang apoy sa gasera niya, subalit hindi na niya ito nahagilap pa. Nang nasa tubig na siya, sinubukan siyang sakali ng aswang. Pilit mang nagpumiglas si Moroy, subalit napakalakas ng aswang na yon. Inilulublob na rin siya nito sa tubig, kaya naghahabol na si Moroy ng kanyang hininga habang pumipiglas. Habang nasa ganoon silang kalagayan, lumundag din ang isang aswang sa tubig kung saan sila naroroon. Hinawakan nito si Moroy sa bandang bewang at tinulungan ang kasama niyang aswang. Hirap na si Moroy sa kanyang sitwasyon, subalit nang maalala niya ang kanyang anak na tinangay ng aswang na posibleng kasama ng 2, nagsumikap siyang makapiglas sa kanila. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Sambit niya sa kanyang isipan. Pinili na lamang niyang magdasal sa Diyos para sa kanyang kaligtasan sapagkat alam niyang wala na siyang pag-asang mabuhay. Pinagtutulungan na kasi siyang lunurin ng 2 aswang at halos doble-doble ang kanilang lakas kung ikukumpara kay Moroy. Noong mga sandaling ito, halos nanghihina na si Moroy at hirap na rin sa paghinga. Nakainom na rin siya ng tubig sa ilog, kaya alam niyang konting lublub pa sa kanya roon, tsak na malulunod na siya. Saktong pagkalublob ng 2 aswang sa kanya sa tubig,
naisip niyang hindi pala nahahawakan ng dalawa ang kanyang mga kamay. Dahil doon, pinilit niya ang kanyang sarili na makakapa ng malakamaong laki na bato. Kahit na mahirap noon dahil nakalubog ang ulo niya sa tubig, sinikap pa rin niyang wag bitawan ang naturang bato. Saktong hinango ng dalawang aswang ang kanyang ulo ng buong lakas niyang pinagpupukpok sa ulo ang isang aswang. Malakas ang pagkakapukpok niya ng bato, kaya agad na nabuwal yon sa tubig. Nang makita yon ng isa pang aswang, ay labis itong nagalit. Mabilis itong kumilos at pagkatapos ay ibinalibag si Moroy. Halos 3 dipa ang naging distansya ng lalaki mula sa aswang na yon dahil sa lakas nito. Tumama sa mabatong parte ang kanyang likuran, kaya bigla siyang nakaramdam ng kirot. Nang makita niyang papasugod sa kanya ang nilalang, ay sinubukan niyang makabangon. Subalit, dahil sa labis na sakit ng likod niya, nanatili siya sa kanyang pwesto at minabuti na muna niyang iangat ang kanyang ulo para hindi siya tuluyang malunod. Ilang minuto siyang nasa ganoong sitwasyon, habang ang aswang naman ay nakaantabay sa susunod niyang gagawin. Walang ano-ano, narinig ni Moroy ang iyak ng isang sanggol at naisip niyang malapit lamang ito sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, pinilit niya ang makabangon hanggang sa magawa na niya. Pagkabangon niya ay hahakbang sana siya para habulin ang aswang na tumangay sa kanyang anak. Sa hindi niya inaasahan at dahil na rin sa kanyang pagmamadali, hindi na niya napansing papalapit na sa kanya ang ikalawang aswang sa ilog. Mabilis na sumugod sa kanya ang nilalang at hindi niya nagawang makailag. Dahil dito ay muling bumagsak si Moroy sa tubig. Saktong pagkabagsak niya ay susubukan sana siyang sakali ng aswang na yon. Ngunit hindi siya pumayag na malupig ng naturang nilalang. Kahit na dehado ang kanyang pwesto, ay nanlaban siya. Sinubukan ni Moroy ang kumapa ulit sa ilalim ng tubig at nagbakasakaling may makuha na naman siyang bato. Ngunit gano'n na lang ang kanyang tuwa nang mawari niyang nagagawa niyang hagilapin doon ang kanyang itak. Mabilis niyang hinawakan ito ng mahigpit. Nang makatsyempo ay tinaga niya sa leeg ang aswang. Dahil hindi siya nakatayo, hindi rin gaanong malakas ang kanyang pagtaga. Nagawa nga niyang sugatan ng aswang, subalit hindi yon kalaliman. Sa kadahilan ng batid ni Moroy na pahirapan ang kanyang pwesto, minabuti niya ang tumayo kahit na malapit lamang ang distansya nila ng aswang sa isa't isa. Sabihin mo sa akin kung sa inyo dinala ang aking anak. Kung hindi, dito ka rin mamamatay sa ilog. Matapang na saad niya habang inihahanda ang kanyang itak. Napangisi lamang sa kanya ang aswang at pagkatapos ay muling sumugod. Subalit naging determinado si Moroy na iligtas ang kanyang anak, kaya hindi siya pumayag na magawa siyang talunin ng nilalang. Saktong pagkasugod sa kanya ng aswang, ay walang agam-agam niyang tinaga ito sa balikat. Gawa ng malakas na pagtaga ni Moroy, malalim ang naging sugat ng nilalang, kaya natigilan ito at napasapo sa sugatan niyang balikat. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon pa si Moroy. Muli niyang tinaga ang nilalang sa bandang leeg at dahil medyo may kalakasan ito, naging malalim ang kanyang sugat at bumulwak doon ang dugo. Hindi yun inaasahan ng nilalang, kaya labis siyang nanggagalaiti dahil sa ginawa ni Moroy sa kanya. Sa mismong harapan ni Moroy at sa isang kisap mata, nagbago ng anyo ang nilalang at naging isang aso na halos kasing tangkad na ng bewang niya.
Nabahala naman siya, pero pinili pa rin niya ang labanan nito. Bago pa man makasugod sa kanya ang nilalang, mabilis na tumakbo si Moroy patungo sa pangpang. Sa mga panahong yon, sumasakit pa ang kanyang likod dahil sa pagtama nito sa bato. Ngunit mas pinili niyang lumaban kaysa magpatalo at hayaan na lamang ang mga nilalang na pagpiestahan ng laman ng kawawa niyang anak. Hinabol nga siya ng aswang, subalit nang malapit na ito sa pangpang, ay buong lakas itong tinaga ni Moroy sa leeg. Nadagdagan ng sugat ng aswang dahil doon at agad siyang natigilan. Nang makita yon ni Moroy, mabilis niyang inundaya ng pagtaga ang aswang hanggang sa mahulog ito sa tubig. Wala na siyang naging pakialam kung babangon ulit ito, maging ang kanyang kasamang mabuwal. Nang mga panahong yun, tinunto ni Moroy kung saan patungo ang iyak ng sanggol. Medyo nag-aalangan pa siya noon dahil tila patungo sa yungib ang iyak. Binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa matanto niyang ang iyak nga ay nanggagaling sa yungib. Isa pang labis na ikinakabahala niya noon ay kung iilan ang mga aswang na tumangay dito. Ayos lang sana sa kanya kung 3 lamang ang lahat ng aswang doon dahil iisa na lang ang kanyang haharapin. Dahil wala siya noong ilaw, ay nangapa siya sa dilim. Ilang beses na natumba at natisod si Moroy, pero hindi siya sumuko. Napasigaw na lamang siya ng malakas nang makarinig siya ng pagkaluskos na sinasabayan ng pag-iyak ng sanggol. Agad namang tumigil ang pagkaluskos na yon. Walang ano-ano, may nakita siyang 2 nagbabagang mga mata. Dahil dito, inisip niyang yon ang 3 aswang at tinangay nito ang kanyang sanggol. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Wala kang karapatang kunin yan! Umalis kayo sa nayo namin at sa ibang lugar kayo maghasik ng lagim! Sigaw ni Moroy. Umangilang ang nilalang na yon. Minabuti rin itong ilapag muna sa lupa ang sanggol na walang tigil pa rin sa pag-iyak. Doon na rin napagtanto ni Moroy na anak nga niya ang sanggol na tinangay ng naturang aswang. Nung mga oras na ito ay unti-unting lumilitaw ang buwan sa kalangitan, kaya natatamaan na ng liwanag ang kanilang pwesto. Nagawang aninagin ni Moroy ang nilalang sa unahan at nakita niyang isa nga ito sa lalaking nakita niyang pagala-gala sa kanilang nayon. Tama nga ako. Kayo nga ang aswang na nanggugulo rito sa aming lugar. Bulaslas ni Moroy na siyang naging dahilan para mapangisi ang aswang. Mabalasik na napatitig kay Moroy ang nilalang at naghanda ng kanyang sarili. Nang makita naman ni Moroy na alerto ang nilalang at anumang oras ay posibleng aatake ito, sinubukan niya ang humakbang ng papalapit patungo sa kung saang banda inilapag ng aswang ang kanyang anak. Nang makita naman ito ng nilalang, mabilis siyang sumugod kay Moroy. Kahit na alam ng lalaki na mahina siya, dulot ng kanyang pananakit ng kanyang likuran, hindi siya nagpatinag dito. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili at bahagyang iniangat ang kanyang kamay na may hawak na itak. Nang makita ng nilalang ang itak ni Moroy, napangisi ito. Sa isang pagkisap ng mata ng lalaki, mabilis na tumakbo ang aswang patungo sa kanya. Sinubukan siya nitong itulak upang mabuwal sa lupa, ngunit nagawa niya rin ang makailag. Saktong pag-atake ulit ng nilalang sa kanya, ay sinubukan niya itong tagain, pero dahil sa kakaibang liksi ng aswang, ay hindi ito natamaan ni Moroy ng kanyang itak. Ilang beses na sumugod sa kanya ang nilalang, pero sa tuwing tatagain ito ni Moroy,
mabilis itong nakakaiwas sa kanyang pag-atake. Marahil inisip ng nilalang na hindi siya tatantanan ni Moroy, kaya bigla itong nagpalit ng anyo sa isang dambuhalang ibon. Naisip ni Moroy na baka binabalak ng nilalang na dagitin ang kanyang anak, kaya nag-antabay siya sa susunod nitong gagawin. Pagkapagaspas ng nilalang ng kanyang pakpak at pagkaangat nito sa lupa, inihanda na ulit ni Moroy ang kanyang itak. Noong una, inakala ni Moroy na anak niya ang dadagitin ng aswang, subalit nagulat na lang siya nang mabilis itong sumugod sa kanya at sinubukan siya nitong dagitin at dalhin sa itaas. Sa kabutihang palad, nagawang makadapa ni Moroy, kaya hindi nagtagumpay ang aswang sa kanyang ninanais. Dinig pa niya ang pagaspas ng pakpak sa kanyang ibabaw, kaya napatingala siya. Habang nasa ibabaw pa ang malaking ibon, mabilis na gumapang si Moroy para lapitan ang sanggol na hanggang sa mga sandaling yan, iyak pa rin ang iyak. Saktong pagkalapit niya sa sanggol at nang akmana niya itong kakargahin, biglang sumugod sa kanya ang aswang. Walang nagawa si Moroy kung hindi ang hayaan na muna ang anak niya. Nakita niyang papasugod sa kanya ang dambuhalang ibon, kaya pumwesto siya at inihanda ang kanyang itak. Mabilis namang lumipad sa ibabaw niya ang aswang at sinubukan siya nitong dagitin, subalit naging maliksiri ng paggalaw ni Moroy at sinubukan niyang tagain ang nilalang. Isang malakas na paghiyaw ang nagawa ng naturang aswang nang sa hindi nito inaasahan, nagawang hagipin ng dulong bahagi ng itak ang kanyang paa. Dahil sa ginawang yon ni Moroy, mabilis na lumipad papaitaas ang dambuhalang ibon. Alam ni Moroy na naroroon pa rin ang aswang, gawa ng pagpagaspas nito ng kanyang pakpak. Dahil dito, hindi na rin siya nag-aksaya ng kanyang oras at mabilis niyang kinuha ang kanyang anak, tsaka kinarga ito. Ninais sana niyang bumalik sa kanyang dinaraanan, subalit naisip niyang baka meron pang buhay sa dalawang aswang na nakasagupa niya sa ilog. Dahil dito, naisipan niyang umikot ng daanan kahit pa alam niyang napakasukal nun. Kailangang makauwi kami ng ligtas. Bago tuluyang magpatuloy sa kanyang plano, nakiramdam muna siya sa paligid. Patuloy niyang naririnig ang mga pagaspas ng pakpak, kaya naisip ni Moroy na magdali-dali na sa pag-alis. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-usad patungo sa masukal na bahagi nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak na nakasunod sa kanya. Ilang beses pa siyang natingala, ngunit hindi niya gaanong naaaninag kung saang banda ang aswang. Mas binilisan na lamang ni Moroy ang kanyang paglalakad noong mapansin niyang gumagalaw ang mga dahon sa puno at lumalakas ang ihip ng hangin. Batid niya sa kanyang sarili na pababa ng pababa ang aswang at kapag nagkataon ay magagawa silang dagitin ito. Hindi ako papayag na makuha kanila. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Saad ni Moroy habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Hindi man niya alam kung ano talaga ang pakay ng mga aswang na yon, subalit alam niyang hindi maganda ang kanilang layunin sa pagkuha ng isa sa mga anak niya. Nang makarating sila sa mas masukal na bahagi, saglit na tumigil si Moroy. Napatingala siya at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may makita siyang malaking ibon na umaaligid sa bahagi kung saan sila sumuot. Naisip niya, mahihirapan ang nilalang na dagitin sila kapag nasa ganoon silang pwesto. Sa kadahilanang ito,
Lalo pa siyang sumuot sa bahagi kung saan alam niya na mahihirapan ng dambuhalang ibon na makita sila. Ngunit pagkalipas pa ng ilang minuto, labis siyang nagtaka dahil biglang nawala ang ibon sa himpapawid. Ilang beses nagpalinga-linga si Muroy, ngunit hindi na niya ito natagpuan. Nasa ganong estado siya nang may marinig siyang mahinang pag-angil sa bahaging dinaraanan niya na papasok sa naturang kasukalan. Ganon na lamang ang kanyang gulat nang mapatitig siya sa hindi kalayuan. Kitang-kita niya ang dalawang mapupulang mga mata na nakatitig ng mabalasik sa kanila. Minabuti niyang hubarin ang kanyang damit at pagkatapos ay itinalukbong sa kanyang anak. Hindi niya matukoy kung ano ang hayop na naroroon. Ngunit sa kanyang hinuha ay isa itong aswang na nasa anyo ng isang dambuhalang aso. Maingat niyang inilapag ang sanggol at inihanda na ang kanyang itak. Sakto ring pagharap ni Muroy sa nilalang ay papasugod na ito sa kanyang pwesto. Mabilis ang yabag ng naturang nilalang habang hindi nito iniaalis ang paningin niya kay Muroy. Ilang hakbang na lamang ang layo niyon kay Muroy nang nakaramdam ng pagkabahala ang lalaki. Nakita niya kasi na mas mabilis at mas malakas ang naturang nilalang kung ikukumpara sa dalawang nakalaban na niya. Kapansin-pansin na mas maliwanag ang mga mata nito na tila kagaya ng bilugang buwan. Subalit kahit na nangangamba si Muroy, inisip niya ang kalagayan ng kanyang anak. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Muroy, ay tuluyang nakalapit sa kanya ang nilalang. Tumayo ang dambuhalang aso sa pamamagitan ng kanyang panghuling mga paa at pagkatapos ay itinulak nito si Muroy. Agad namang nawala ng balanse ang lalaki dahil sa kanyang pwesto, kaya nabuwal siya sa bahagi kung saan may maraming tinik. Ramdam na ramdam ni Muroy ang kirot sa bandang likuran niya. Subalit, pinilit pa rin niya ang tumayo upang kalabanin ang aswang at protektahan ang kanyang anak. Isa pang suliranin niya ay nagawa niyang mabitawan ang kanyang itak. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking anak. Iisa lang sa ating dalawa ang lalabas ng buhay rito. Sigaw ni Muroy. Nagpalipat-lipat si Muroy ng kanyang paningin sa kanyang anak at sa dambuhalang aso. Ngumisi naman sa kanya ang nilalang at mabilis na lumapit pagkatapos kinagat siya nito sa kanyang binti at pilit na ibinalibag. Mabilis na nangapa si Muroy at nagbabakasakali na mahagilap niya ang kanyang itak na tumilapon. Subalit sa kasamaang palad ay wala siyang nakapa. Napamura na lamang siya ng malakas noong muli siyang kagati ng aswang at pagkatapos ay muling ibinalibag. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Muroy dahil doon. Hindi niya inaasahan na mas lalo pang lalakas ang naturang nilalang. Dahil sa pagbalibag sa kanya ng aswang ay tumama ang kanyang katawan sa malaking puno. Isang malakas na ungol na lamang ang nagawa ni Muroy. Pinilit pa niya ang kanyang sarili na makatayo upang lapitan ang kanyang anak. Ganun na lamang ang kanyang gulat at pangamba nang makitang mabilis na humahakbang ang aswang patungo sa sanggol. Dahil madilim ang paligid ay hindi siya gaanong nakagalaw kung ano man ang kanyang nanaisin. Dahil dito, kahit na hirap mang makakita ay pinilit pa rin niya ang makalapit sa sanggol at sa aswang. Nagkataon ding inaamoy-amoy na ng aswang ang kanyang anak,
Kaya kahit may pag-aalinlangan sa kanyang puso, lumundag siya upang magawa niya ang sumakay sa likuran ng dambuhalang aso. Kinakabahan man ay pilit niyang iwinaglit ang kanyang nararamdaman at gano'n na lamang ang kanyang tuwa nang magawa nitong mapagtagumpayan ang kanyang binabalak. Mahigpit na kumapit si Muroy sa leeg ng aswang at sinikap nito na ilihis ang ulo ng nasabing nilalang upang ilayo sa kanyang anak. Dahil sa ginawa ni Muroy, nagwala ang nilalang at tumakbo paikot sa bahaging yon. Pilit namang iniyuko ni Muroy ang kanyang ulo sa takot na baka tumama yon sa mga tinik doon. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, iyak naman ang iyak ang sanggol na marahil ay ramdam na rin ng kung anumang nangyayari roon. Habang nasa ganoong estado, maingat na inilipat ni Muroy ang kanyang mga kamay. Mula sa likuran ng nilalang kung saan siya nakasakay, pilit niyang sinakalang dambuhalang aso. Ang aswang naman ay nagsusumikap din na pagpiglas para tumilapon si Muroy. Umaangil pa ito habang tumatakbo. Sa hindi inaasahan ni Muroy, tumakbo palabas sa kasukalan ang aswang. Napalingon na lamang ang lalaki sa bahagi kung saan niya naiwan ang kanyang anak. Naisip ni Muroy, bumitaw na lamang sa pagkakasakal niya sa aswang. Ngunit kapag gano'n ang kanyang ginawa, paniguradong siya naman ang masasakta ng sobra. Babalikan kita, anak. Tatapusin ko lang tong hayop na to. Saad niya sa kanyang sarili. Habang tumatakbo naman ng mabilis ang dambuhalang aso palabas sa kasukalan, mas lalo pang hinihigpitan ni Muroy ang kanyang pagkakasakal dito. Pagkaraan ng ilang minuto at bago pa man sila makalabas sa masukal na bahaging yon, mas dinoble pa niya ang lakas ng pagkakasakal niya sa aswang. Napangisi na lamang si Muroy nang makarinig siya ng mahinang lagatik sa leeg ng nilalang. Alam niya sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad na nagawa na niyang baliin ang leeg nito. Subalit bago pa man yun tuluyang makapaghanda, ay bigla ang nagpasuray-suray sa pagtakbo ang malaking aso. Nagulat pa si Muroy dahil mas hindi niya inaasahan ang pagtama ng ulo ng nilalang sa nakausling bato. Mabuti na nga lang at nagawa niyang ilihis ang kanyang ulo dahil kung hindi, baka pati siya nabagok na rin doon. Umalis siya sa likuran ng aswang at itinulak ito nang mawari niyang tumama na ang ulo ng nilalang doon. Ilang segundo pa siyang nanatiling nakatayo roon upang pakiramdaman ang nilalang. Sinubukan pa niyang kapain ang ulo ng aswang pero wala itong dugo. Ganun na lang din ang kanyang gulat nang mapansin nito na bumabalik na sa anyong tao ang malaking aso. Natulala na lang siya doon dahil sa nangyari. Sa halip na kung ano pa ang kanyang gawin sa nilalang, minabuti niyang balikan ang kanyang anak sa loob ng masukal na bahagi nang sa gayoy makauwi na sila. Agad naman niyang natunto ng kanyang anak. Mabilis na itong kinarga ni Muroy at napagpasyahang bumalik na lang sa kanyang dinaanan. Kahit na hindi man siya sigurado doon, alam niyang mas mabilis silang makakauwi kapag doon siya dadaan. Bago tuluyang umalis, hinagilap na muna ni Muroy ang kanyang itak at sa kabutihang palad ay natagpuan niya ito. Dinampot niya yon at ibabalik na sana sa kaluban nito. Subalit laking gulat niya nang may maulinigan siyang pag-aangil sa mismong likuran niya. Bago pa man makalingon si Muroy, nakaramdam na siya ng kirot sa bandang likuran niya.
Paglingon nga niya, nakita niyang nakatayo ang nilalang habang nakaamba na muli siya nitong kakalmutin. Dahil dito, wala nang nagawa si Moroy kung hindi ang muling ilapag sa lupa ang kanyang anak at harapin ang nilalang na yon. Umangil muli ang aswang at mabilis na lumapit sa kanya para sakalin na siya, pero hindi rin nagpaawat si Moroy at inihanda nito ang kanyang itak. Pagkita naman ng aswang sa itak ng lalaki, ay tila naging mas maingat ito. Akmang kakalmutin na sana siya ni Moroy, ngunit mabilis ding tinaga ng lalaki ang kanyang kamay. Dahil matalas ang itak ni Moroy at nagkataon na nakabuelo siya, nagawa niyang putulin ang 3 daliri ng aswang. Umatungal yon dahil sa sakit at mas naging agresibo. Muli siyang sumugod kay Moroy at sa pagkakataong yon, wala na itong naging pakialam kung matatamaan man siya at matataga ng lalaki. Paglapit niya kay Moroy, walang pagdadalawang isip niya itong sinakal. Kahit anong pagbiglas ni Moroy ay hindi niya magawa dahil sa kakaibang lakas ng aswang. Dahil dito, unti-unti siyang nanghina at napaluhod. Ngunit kahit gano'n na ang nararamdaman ni Moroy, pinilit niya ang kanyang sarili na huwag mabitawan ang itak. Pagkaluhod niya ay itinulak siya ng aswang, kaya napalupasay siya sa lupa. Habang nasa ganoong sitwasyon si Moroy, mabilis namang lumapit ang aswang sa kanyang anak. Ibinitin niya ito at sinubukang kunin ang damit ng lalaki na nakatalukbong doon. Pagkakita niya sa sanggol, ay agad siyang naglaway ng todo. Ibinuka nito ang kanyang bunganga at inakmang kakagatin ang bao ng ulo ng sanggol. Nakita yun ni Moroy, kaya bago pa man magawa ng nilalang ang kung anumang ninanais nito, mabilis na tumayo si Moroy at pagkatapos ay malakas na tinaga sa batok ang nilalang. Sa unang pagtaga niya ay hindi naramdaman ng nilalang ang kanyang ginawa. Subalit sa pangalawang beses, ginamit na ni Moroy ang kanyang buong lakas at bumuelo siya para tagain ang nilalang. Lilingon pa sana to sa kanya, pero bago pa man ito magawa ang makalingon, lumapat na sa kanyang batok ang talim ng itak ni Moroy. Malakas ding napasigaw noon si Moroy dahil na rin sa inis at galit na nararamdaman niya sa aswang. Dahil dito, napugutan ni Moroy ng ulo ang aswang na nakalaban niya at agad na nagpagulong-gulong yun sa lupa. Agad din namang nabuwal sa lupa ang katawan ng aswang na yon, kaya muntikan na niyang mabitawan ang sanggol. Sa kabutihang palad, nagawa itong saluhin ni Moroy. Tumulo na lamang ang luha ng lalaki dahil sa wakas ay nagawa niyang iligtas ang kanilang anak. Napalingon pa siya sa aswang na nooy wala ng ulo. Napamura din siya noon sa kadahilanang hindi niya inasahan na aabot pa sila sa ganoong sitwasyon. Nung mga panahong yun din mismo, lumabas siya sa kasukalan at pagkatapos ay nagsimulang bumaybay ulit ng daan pauwi sa kanilang bahay. Minabuti na rin niyang umiwas sa bahagi ng ilog kung saan naroroon ang katawan ng 2 aswang. Naisip niya kasi na baka may makakita pang kauri ng mga ito at pag-interesan ang kanyang anak. Saktong pagkalabas ni Moroy sa masukal na bahaging yon, papasulubong na rin sa kanya ang mga tao. Kasama na roon ang kanyang asawa at ang kanilang kapitan del barrio. Pagkakita naman ni Dadang sa kanya ay napatakbo ito at agad na napayakap kay Moroy. Tanong ito ng tanong kung ano talaga ang nangyari,
Pero dahil sa matinding pagod at pananakit ng katawan, ay hindi nakasagot si Muroy. Ibinigay na muna nito ang kanilang anak sa kanyang asawa at hinayaang ito na muna ang kumarga sa sanggol na noon ay natigil na rin sa kanyang pag-iyak. Nag-usisa naman ang mga tao kung saan naroroon ang mga katawan ng aswang. Kaya hindi nagdalawang isip si Muroy na ituro sa kanila. Napagpasyahan na ng mag-asawa na umuwi na muna sa kanilang bahay. Pagka-uwi nila sa kanilang tirahan, sinabihan ni Muroy ang kanyang asawa na ihanda ang lahat ng kanilang dadalihing gamit. Ayon dito, ay tutungo na lamang sila sa probinsya ni Dadang nang sa gayoy makaiwas sila sa mga aswang na posibleng kasamahan ng mga dumukot sa kanilang anak. Kahit na 10 oras na ng gabi, naging abala sila sa pagliligpit ng kanilang mga kagamitan. Nakiusap na rin si Muroy sa kabaryo nilang ihatid sila sa bayan. Dahil sa nangyari, minabuti ng pamilya ni Muroy na sa probinsya ni Dadang na lamang tumira. At paminsan-minsan na lamang siya kung bumalik sa kanilang lupain sa Altavas. Wala na rin siyang naging pakialam sa kung anumang mga produktong naiwan nila doon dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang kambal. Mabuti na nga lang at hindi siya sumuko sa paghahanap sa kanilang anak dahil kung sumuko siya, hindi na sana nila makikita pa ang isa sa mga kambal na anak ni Muroy at Dadang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung pinagdaanan ni Muroy. Sobrang grabe yun. Parang iisipin mo, pwede na siyang mamatay kaagad eh. 'Di ba? Kasi isipin mo 3 aswang yung kalaban niya. Doon pa lang sa 2, siguro kung nasa mataas na ang kanto o ibang klaseng lahi ng mga aswang to, malamang sa malamang sobrang katay na siya doon eh. Pero hindi, nakakapalag siya eh. Tapos wala namang espesyal sa kanya. Wala siyang tangan, wala siyang kahit na anong mutya, pero nakakapalag siya. So malaki yung tsansa na tong 3 aswang na to nagmula to sa mahihinang angkan. Obvious na obvious naman kasi ordinaryong tao nakapatay ng 3 aswang eh. 'Di ba? Tsaka tinatabla ng taga. So nasa mahina tong level ng mga aswang. Kung nagkataong gabunan to, ubos ang pamilya ni Muroy. Pero mabuti na lang hindi. Kaya ito, meron tayong magandang kwento. Para sa akin maganda, pero syempre kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.